internet na merong iba't ibang klaseng design, gumagawa ng personalized at saka customized design. Dito nga siya nakatira. Tara, pasok tayo. Hi! Kayo po ba si Aiza? Hi, I'm Prima Salonga. Sa kilalanin natin, i-feature sana po namin kayo kung paano nyo ginagawa yung mga magagandang design ninyo na nakita namin sa internet. Okay. Pasok kayo. Thank you. Ayan ngayon ang ginagawa mo. Kailan to naka-due? Naka-due to next week. So, ilang araw mo na siyang ginagawa? Nag-start pa lang siya kagabi. Kagabi. Wow. Pero ito mga ang liliit ng na to. So, gano'ng katagal to ginagawa itong na to? Usually, pag ito mga yan, sa 3 to 4 hours. 50 pieces. Para sa anong occasion to? Wedding. Wedding. For very nice. Siya si Maria Isabel Cruz, graduate ng BS Psychology pero mas piniling tahaki ng mundo ng pagbibake ng cake. Kitang-kita naman sa kanyang mga gawa na hilig niya ang ganitong gawain dahil sa kakaibang cakes na dinesign niya na naka-attract naman sa marami niyang mga clients. 8 taon pa lamang siya makahiligan niya ang pagbibake ng cake. So, parang nag-start ito as a hobby? Oh, as a hobby. Parang mula pagkabata. Sino ba may nakikita ka ba sa family na nagbe-bake kaya nakahiligan mo? Or... Sa family, wala actually hot cake lang yung sa family ko. Tapos, nung nagsimula yun, kinukulit ko na yung mga tita ko na turuan ako mag-bake. Tapos, since wala sa kanila, na-curious ako na i-invent ko. Kasi, let's say, 8 years old ako. Talagang nagre-research ako. Every time na magmumall kami ng family ko, sa National. Tapos, dadampot ako ng mga libro. Bibigyan kami ng money, magkakapatid kami. Tapos bibili sila. Yung kapatid ko kasi painter din siya. Mga drawing books, ganyan. Yung sister ko, yung mga kikay stuffs. Ako, bibiling ko ingredients, cookbook. So, ako yung nag-self-study ako since 8 years old sa baking. Tapos po ko doon, may sculpting din ako. Pero yung kinuha mong course psychology, not related sa cake, pagbibake ng cake. Yes, oo. Kasi ang gusto ng mom ko, makapagtapos ako ng pag-aaral. So, yun yung course para na... lang pagbigyan sila. Oo, ganun. Tapos, Nagkaroon na lang ng course na gano'n. Oo, kinuha ko yung course na ganun kasi psychology grad din yung mom ko. So, parang, yung nakuha ko sa kanya, para kakumadali na matapos ko, yun yung kinuha ko. Pero at the back nung paggagawa ko, nagbe-baking ako, nag-sculpting ako, yung hilig ko, ginagawa ko pa rin. Dito ko naunawaan kung kaya tila madali kay Aiza na magmukhang totoo ang kanyang mga designs dahil mahilig din pala siya sa sculpting. Pero paano nga ba nagsimulang maging business ang umpisay tinatawag niyang hobby? Abangan yan sa aming pagbabalik. Kasi ako, I play with my designs kasi. Yung talagang nakatutok. Tapos, nung time na yun, parang binibigay ko lang. Tapos, yun. Namurahan siya sobra sa akin. So, mas takot ka kay Speaker Belmonte kaysa sa Supreme Court? Hindi mo sa ganon, pero kasi part ako ng institution. Hindi sa ganon, pero yun, di ba? Well, lalabas na ganon. That is reality. Reality yan. Bibigyan kayo ng isang salita na that would best describe the President para sa inyo. What would that be? He was weak. Sometimes may mga ganitong style na tipo bang parang PR lang ang dating. This is better. Nag-iisip ako, ano ba mga show na gaya nito? Wala na ata eh.
Ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Samantalahin natin ang bawat mabuting pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos upang gumawa ng mabuti sa lahat. At maaari natin itong pasimulan kahit isang araw lang. Sa isang araw lang. Kinilala at hinirang na the best morning show ng PMPC Star Award at nag-iisang programa sa umaga na may anak TV seal. Yan ay walang iba kung hindi ang Good Morning Kuya. Maraming salamat po. Una, syempre sa Panginoon at sa lahat ng ating mga kasama dito sa UNTV at sa lahat ng mga suporta po ninyo. And eto, sa pagkakaroon natin ng Anak TV Seal sa ating programa sa Good Morning Kuya at sa iba pang mga programa ng UNTV. Ang natatanging morning show na highly recommended para sa ating mga kabataan at sa kahit sinong miyembro ng pamilya. Hitik na hitik sa pagsaserbisyo publiko at tunay na makabuluhan at kapakipakinabang na panoorin para sa lahat. Nangunguna, nag-iisa at pilit ginagaya. Papahuli ka pa ba? Kaya tuwing umaga ay tumutok na at makisaya sa Good Morning Kuya. Saan nagsimula ang paggawa ng cake? Well, ang unang mga taong nakagawa ng cake ay ang mga Egyptian noong 13th century. Ayon sa mga historian, magaling sa larangan ng pagbibake ang mga Egyptian noong mga panahong iyon. Simple lang at gaya lang ng ordinaryong tinapay na pinaalsa ang mga cake na ginagawa nila na nilalagyan lamang ng pulot o honey bilang pinakapampalasa. Mga sariwang prutas naman ang ginagamit nilang pinakapandisenyo sa kanilang cake. So yung hilig mo na yun, paano naging business? Naging business siya nung parang naboboringan ako sa baking nung time na yun eh. Naisip na ng uncle ko, which is pari siya. Mahilig naman siya sa gadgets. Tapos meron siyang lumang laptop na binigay niya sa akin, niregalo niya sa akin. Para naman daw magkaroon ako ng alam doon kasi puro baking ako eh. Tapos so yung mga cake ko, na parang inano ko lang siya, inaral ko ngayon yung binigay niya sa akin laptop. Parang nakita ko, nauso noon Friendster. Noong unang bugso ng Friendster kasi nakikita ko sa mga kapatid ko. Tapos, pinaskill ko. Parang nakikita ko mga ads. Parang inano ko lang siya, tinry ko lang ipaskill, which is parang for fun lang. Tapos maya-maya, ang namin tumatawag. Tapos parang sabi sa akin nung... So, in-upload mo yung mga pictures na mga... Yung gawa ko. Oo, doon sa isang ads. Nilagyan mo ng number mo. Oo, ganun lang. Yun na. Tapos, nung time na yun, wala pa akong idea na tungkol sa vlogging na ibibusiness na gano'n. Parang nilaro ko lang talaga siya. Bahagyang nahinto ang aming kwentuhan nang may biglang tumawag sa kanyang isang kliyente na nagpapagawa ng naughty cake. Yung Ano yung pinapagawa niyo? naughty cake. Naughty cake? Ano yun? Para sa... Ano to? 25 years old siya na male. Tapos siguro gusto nila na maging masaya yung party. Usually, gaano katagal before nung date na kailangan nila? At least 1 month ba? Yes, so pag cupcakes, tapos mga around 50 pieces lang naman, tinatanggap ko naman siya. Kasi meron naman akong staff na tutulong sa akin. Kapag yung mga ganong simple stuffs, na ititrain ko naman doon sa staff ko. Pero, edi, nung nag-post kayo, yung pinag-usapan nga natin kanina, di ba? Edi, nag-post ka sa Friendster, meron kang natanggap ngayon na call. Yung yes. first call, nag-inquire na tungkol sa mga designs mo. Yes, opo. Tapos, nag-order na sa'yo. Oo. So, how was the feeling naman? Actually, yung client ko nga nun, yung first client ko, parang daughter siya nung celebrity. Tapos, parang yung feeling ko, ma'am, yes po. Tapos, parang nakyutan kasi siya dun sa isang design ko. Tapos, birthday nung, son niya.
Tapos, ano ba in-order niya noon? Tapos kasi gusto niya kasi super customized. Kasi ako, I play with my designs kasi. Yung talagang nakatutok. Parang binibigay ko lang. Tapos, yun. Namurahan siya sobra sa akin. Sabi ko, tinanong niya ako, ba't sobrang mura naman? Ang ganda naman ng cakes mo. Kasi sabi ko po, basta ini-enjoy ko lang po ngayon kasi hobby ko lang yan. So, yun, naging client ko na siya. Noong una, hobby na ganyan-ganyan lang. Kayo lang din ang kumakain. Oo, kami lang. Pero nung dumadami na syempre yung cakes, tumataas yung gamit ko sa kuryente. Kasi pag cakes, wala rin tulugan. Kasi sa umaga, yung mga staff ko yung gagawa. Tapos, sa gabi, syempre, tatapusin ko ako. Ako yung, kapag sa cake ko, obsessive talaga ako. As in, para sa boyfriend, yung bang hindi ko siya bibitawan hanggat hindi ko nakikita na, hindi ako satisfied dun sa cake. So, hanggang inaabot ako, hanggang 9 a.m. Pag hindi ko gusto yung design, hindi ako natutulog. Hindi ako makatulog. So, gaano katagal? Meron bang whole day na hindi ka natutulog matapos mo lang yung Yes. Pinakamatagal? 2 araw, gano'n. Meron ba? 3 days. Before, parang nagdududa ako na magagawa ko siya ng 1 month. Pero yung malaki-malaking cake na, let's say, isa-isa ng tao, abutin niya ng mga 2 months sa decor ng flowers pa lang. Talaga? Paano yung napipreserve yung ng cake nun? Yung cake, Design lang yun? yung design lang. Design lang yun. Oo. Pero yung design na yun, nakakain yun? Yes, edible. Na tumagal siya ng 2 months? Actually, umaabot siya ng years kung maganda Talaga? yung pagkaka-prepare mo ng sugar. Kasi sugar yan. So parang meron ka rin yung formula para hindi siya masira agad? Yes, so, Yung mga designs mo naman, saan mo kinukuha? yung designs, before, magsasend sa akin ng designs yung client na gusto nila na kukopyahin ko. Pero sinasabi ko rin sa kanila na if you want mo, pwede natin i-customize para unique din yung cake. So, gusto naman nila. Nagsasend ako ng design proposal. So, kadalasan ngayon, ang sinasabi sa akin ng client, common ang mga cakes daw kasi ngayon, common na kadalasan kapag sa commercialized bakery. So, ang pinupunta nila sa akin, yung gusto nila na pag yung cake nakita nila, kahit simple lang, let's say, simple cake na maliit lang, 8-inch round. Pero yung design na naman na nandun is wow talaga. Yung tipong hindi nila akalain na nakakain, yun yung binibili daw nila sa akin ngayon. So, ngayon, ang gusto nila na design, yung proposal ko. Yung ako yung gagawa. Ikaw ang design mo talaga? In-sketch ko talaga siya. O parang prefer mo ba or iba ba yung bayad? Kung halimbawa ikaw mismo nag-design ng cake or yung papagayahin lang sa iyo pag-design? Wala akong sinisigil na So, additional. pareho lang din? Pareho lang din, oo.